Ayun po, magandang umaga pong muli at magandang tanghali, magandang hapon, magandang tanghali, magandang gabi sa ating mga kapatid. Kung saan naroon po ang ating mga kapatiran sa iba't ibang bansa, iba't ibang panig ng mundo. Ano po, sa Amerika, sa Hong Kong, Canada, sa Pilipinas, Japan po, kung nasaan po. At kung nasaan po nandun kami, Sis Janet, ako po. Ayan, Nanay Merlita. Good morning po. Yan po, hindi ako matandahin eh. Sa Dubai, sa Ormoc. Sa Ormoc. Kasi Nanay Merlita, makakalimutin ako. Sa Ormoc, alam ko po, natandaan ko sa Dubai kayo kahapon. Hindi, may Ormoc po sa Dubai. Ay, Ormoc sa Sige po. Ormoc City. Today is Black Saturday po. Have a blessed Holy Week. At bawat isa po. Sis Mais, good morning. Dito po sa Japan. Sa mga taga-Japan po, Mimi. Sa kay Sis Gina, ang ating pong early bird, Sis Mais, sa si Sis Gina. Handang-handa na sila makinig. Sis Mary Rose sa America po. Sis Abby, ating pinaka-cute dito, bata pang kapatiran. Sis Abby, na nandito po sa Japan. Sis Janet, dito sa Japan. Sis Nanay Merlita, good morning po sa Ormoc. Maaga pa po, pero andito pa. Masaya po kaming nakakasama namin kayo, Nay. Naalala namin ang mga nanay namin. Kaya lang po, naoy na silang kinuha ng Panginoon. Pero patuloy pa rin nga raw po tayo. Sa mga nanay pa na nandito pa, akayin natin sila dito para makarinig sila ng banal na salita. Ano po, ang bigay pag-asa, katulad ng ating nararanasan ngayon. Sis Cathy, Sis Ana, dito po sa Japan. Brother Paz, ang ating pastor po na nasa Pilipinas. Si Brother Paz po, salamat po sa kabila ng iyong pagka-busy. Salamat po, Brother Paz, sa always available dito. Sa kabila ng iyong pagka-busy, andito ka. Amen. Sa kay Sis Jean, salamat po from Japan. Sis Eva sa Canada, good afternoon po. At Sis Mary Grace from America, good morning. Handang-handa na pong ating exhorter. At North Carolina. Sa North Carolina, good morning. At salamat po sa mga po sa iba pang kapatiran na panalangin natin na makarating sila, sama-sama nating gunitain ang Black Saturday. Ano nga po ba ang nangyari nung Black Saturday na Holy Week na ito? At kay Mimi G, busy pa. Mamaya, mag-join na po yun. At sa iba po na wala pa, naway makahabol sila. Salamat po muli sa bawat isa. At sa mga sa mga tumayo na mula nung Monday, kay Mimi G, nung Tuesday, kay Sis Mais, kay Wednesday, kay Mimi Rose, at nung Thursday ako po, at kahapon kay Sis Karen. Salamat ng marami. At ngayon po ang ating kapatid na Sis Mary. Isahan po natin lamin, gawain. Ayun po. Bago po tayo mag-umpisa, pag-usapan ang tungkol po sa Black Saturday. Po. Brother Paz, maaari po bang ikaw ang manalangin ngayong araw? Onegaishimasu po. Kung hindi ka po busy, onegaishimasu. Thank you. Okay, tayo po ay manalangin. Amen. Ama namin dito sa langit, Lord, salamat po sa isang napakagandang umaga sa pag-isip niyo sa amin, O God. Kami ay sinamahan niyo. Salamat po sa kapayapaan na ipinagkaloob po sa aming pagpapahinga. At salamat po sa isang napakaganda bagong araw, O God, upang kami ay muling bigyan ng pagkakataon na masamba at mapapurihan ka. Lord, samahan niyo ito na ikaw ang may taas, ikaw ang mapapurihan. Nihiling po namin, tinataas sa salita yan po siya. Ipagkaloob po sa kanya ang knowledge and wisdom na nagmumula sa iyo, O God, upang
ang bawat salita ay mai-deliver niya ng maayos. Ganon din po, O God, sa mga nakikinig, O Diyos, sa amin, ng mga nakikinig, O God, sa live at dito, sa platform na ito, O God, Lord, hinihiling ko po sa iyo na buksan niyo po ang aming puso at isipan, pakalinisin mo po ang aming mga puso at isipan, O pag nang sa ganun po ay mas lalo naming maunawaan, maintindihan ang mga salita mo, O God. Lord, ganun din po, hinihiling ko na alisin mo po anumang distraction, pagtagumpayin mo po kami sa anumang distraction na maaaring mangyari, O God. Father God, nagpapasalamat po kami sa kaligtasan na iyong pinagkaloob sa atin. Ganon din po, O God, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanan na aming nagawa, sinadyaman o hindi, O God, sa isip, sa salita, at sa gawa. Lord, salamat po sa pagpapatawad. Salamat sa biyaya, salamat sa pagkakataon na kami ay nagkatipon-tipon upang mapag-aralan ng iyong salita. Isa po itong pribilehiyo na marinig ang iyong salita, lalo na po ang nagaganap na event Sabado ngayon, O God, doong nakaraang 2,000 taon na ang nakakalipas. Salamat po, O Diyos, sa iyo pong pinagkaloob ng kaligtasan. Samahan niyo po kami. Walang ibang may taas, kundi ang inyong pangalan. In Jesus' name, Amen and Amen. Amen. Ayan, salamat po, Brother Paz, yung panalangin na puno-puno ng pasasalamat. Ayan po, sabay-sabay po natin gunetain yung nangyari nga daw po na 2,000 years ago na po, the Passion of Christ. Ayan po, Sis Mary Grace. Igashimasu po. Magandang umaga po sa mga taga-Japan at Pilipinas. Sa maayong buntag po, Nay Marley. Taga-Florida natin na si Sis Mary Rose, itong mag-inang ito. Salamat po nandito po kayo at sa ating taga-Canada na si Sister Eva at sa lahat ng mga taga-Japan at Pilipinas kay Buddy po. Magandang umaga po ulit dyan. Ano nga po ba ang patungkol sa tinatawag nating Holy Saturday or Black Saturday? Ito po ay ang araw ng reflection at pag-asa. Ano po? A day for reflection and hope. Ngayon, babasahin ko po sa inyo ang Matthew chapter Matthew chapter 27 verses sandali lang po ha. Wala po. Verses 45. Ano po? Ay, no. Chapter 27 verses 57 hanggang 66. Ano po? Babasahin ko po ang passage na ito. Ang sabi dito, ang paglilibing kay Jesus. Nang magtakip silim, isang mayamang lalaki na taga-Arimatea ang dumating. Siya ay si Jose na isa ring tagasunod ni Jesus. Pumunta siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. At iniutos naman ni Pilato na ibigay ito sa kanya. Kaya kinuha ni Jose ang bangkay at binalot ng malinis na telang linen. Inilagay niya ito sa bagong libingang hinukay sa gilid ng burol, na ipinagawa niya para sana sa sarili. Pagkatapos, pinagulong niya ang isang malaking bato upang takpan ang pintuan ng libingan at saka siya umalis. Si Maria na taga Magdala at ang isa pang Maria ay naroong nakaupo sa harap ng libingan. Naglagay ng mga gwardya sa libingan. Kinabukasan, araw ng pamamahinga, pumunta ang mga namamahalang pari at ang mga pariseyo kay Pilato. Sinabi nila, natatandaan po namin na noong buhay pa ang mapagpanggap na iyon, sinabi niya na mabubuhay daw siyang muli pagkatapos ng 3 araw. Kaya mabuti sigurong pabantayan po ninyo ang kanyang libingan sa mga susunod na araw, dahil baka nakawin ng mga tagasunod niya ang kanyang bangkay at ipamalitang nabuhay siya. Kapag nangyari ito, mas magiging masahod pa ang pandarayang ito kaysa noong una.
Sumagot si Pilato sa kanila, "May mga gwardya kayo. Kayo na ang magpabantay ayon sa nalalaman ninyo." Kaya pumunta sila sa libingan at tinatakan nila ang bato na nakatakip sa libingan upang malaman nila kung may nagbukas, at nag-iwan sila roon ng ilang mga bantay. Amen. So dito po, dito po sa passage na ating binasa, nakita naman po natin na ang Panginoong Hesus po ay patay na. Ano po? So, ibig sabihin po ba, at dapat po ba tayong malungkot? Aba, hindi po. Ito pong passage na ating binasa ay nagbibigay ng isang pag-asa para sa ating mga mananampalataya. Dahil ang pagkamatay ng ating Hesukristo ay ang tanda ng isang pag-asa para sa atin na tayo ay magkaroon muli ng isang relasyon o manumbalik ang ating relasyon sa ating Panginoong Diyos. So, hindi po tayo defeated. Ano po? Tayo po ay naghihintay ng victory para sa pagbangon ng ating Panginoong Hesus. Nagtatrabaho po ang ating Panginoong Diyos. He was working at nagpe-prepare ng isang greatest triumph para sa ating lahat. Amen. So, babasahin ko po sa inyo ang Luke chapter 23. Dumako tayo sa Luke chapter 23, verses 55 and 56. Ang sabi po dito, nung time na po yun, sinundan si Jose ng mga babaeng sumama kay Jesus mula sa Galilea. Nakita nila ang libingan at ang pagkakalagay doon ng bangkay ni Jesus. Pagkatapos, umuwi sila at naghanda ng sari-saring pabango na ipapahid sa bangkay ni Jesus. At nang magsimula na ang araw ng pamamahinga, nagpahinga sila ayon sa kautusan. Kaya ko po ito binasa sa inyo. Ay nung time po na yun, ilalagay sa Hesukristo sa kanyang libingan, ay araw po ng Sabado. At sa kanila po, yun po ay araw ng pamamahinga. Narinig naman po natin na naghanda ang babae na tiga Galilea ng isang pabango para po ipapahid yun sa bangkay ng ating mahal na Hesukristo. Amen po. Ngayon po, nabanggit ko po kanina na ang pagkamatay po ng ating Hesukristo ay hindi po kalungkutan, kundi ito po ay isang pag-asa para sa ating mga mananampalataya. Dahil ibinigay po niya ang kanyang buhay para sa ating mga makasalanan. Mga kapatid, hindi po siya namatay ng basta-basta ganun na lamang po. Ano po? Every step na tinahak ng ating Panginoong Hesukristo, He took for you, He took for me, He took for all of us. Siya ay naglakad sa road of suffering. Nakita natin yun. He carried shame na nabanggit kahapon sa exhortation ng ating kapatid. He was rejected mula dun sa mga tao. He mocked po at binitrade po siya, nakaranas po siya ng betrayal, And finally, nailed to a cross ng napakalaking pako, But just when everyone thought it was over, pero para sa atin po ay isa po itong katagumpayan. Amen po. So, ito pong passage na ito ay nagbibigay ng pag-asa para sa ating mga nahiwalay dahil sa kasalanan sa ating Panginoong Diyos, ang tigapaglikha. Ikis dito ang ratunin mo. May Ating tigapaglikha. At meron po ba tayong gagawin
Sa pagkamatay ng ating Panginoong Hesukristo, nakita po natin na ginawa po niya at sinakripisyo po niya ang kanyang sarili para sa ating mga makasalanan. Sa ating part naman po, ano po ba ang dapat natin gawin bilang nagmamahal sa ating Panginoong Hesukristo at nananampalataya sa Kanya bilang Kristiyano? Meron po tayong dapat gawin at yan po ay nakasulat sa 1 Peter chapter 4 verses 1 to 8. Ang sabi po dito, ang bagong buhay. Dahil ang pagkamatay ni Hesukristo sa krus sa atin ay nagbibigay ng bagong buhay o bagong pag-asa. Ang sabi po dito, dahil naghirap si Kristo sa katawang tao niya, dapat ay handa rin kayo maghirap. Sapagkat hindi na gumagawa ng kasalanan ang taong nagtitiis sa hirap. Hindi na siya sumusunod sa masasama niyang ugali, kundi sumusunod na siya sa kalooban ng Diyos. Kaya huwag na ninyong gawin ang mga ginagawa ninyo noon, ang mga bagay na gustong gawin ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Puno ng kahalayan ang buhay niyo noon at sinunod niyo ang nasa ng inyong laman. Palagi kayong nagtitipon-tipon para mag-inuman at gumagawa ng mga bagay na kahiya-hiya. At sa pagsamba ninyo sa inyong mga Diyos-Diyosan, kung ano-ano pang mga masasamang bagay ang ginagawa ninyo. Pero, nagtataka ngayon sa inyo ang mga taong hindi kumikilala sa Diyos, kung bakit hindi na kayo nakikisama sa magulo at maluho nilang pamumuhay. Kaya nagsasalita sila ng masama sa inyo. Ngunit, mananagot sila sa Diyos sa ginagawa nila dahil hahatulan ng Diyos ang lahat ng tao, buhay man o patay. Ito ang dahilan kung bakit ipinangaral ang magandang balita sa mga taong patay na. Nang sa ganoon, kahit patay na sila sa laman at mahatulan tulad ng lahat ng tao, mabubuhay pa rin sila sa espiritu gaya ng Diyos. Bilang mga Kristiyano, ay sinasabi dito sa passage na ito, ay kailangang iwasan natin yung mga dati nating gawain kung tayo po talaga ay tunay na mananampalataya ng ating Panginoon dahil naghirap si Hesukristo at handa siya talagang maghirap nung time na yun para lamang sa atin inialay niya ang kanyang buhay. Kaya naman sabi, gamitin natin ang kaloob na ibinigay sa atin ng Diyos. Malapit na ang katapusan ng mundo, mga kapatid. Kaya pigilan ninyo ang sarili ninyo para hindi kayo makagawa ng masama at nang walang maging hadlang sa mga panalangin ninyo. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagkat kung mahal mo ang kapwa mo, mapapatawad mo siya kahit gaano pa karami ang nagawa niyang kasalanan. Amen. Purihin po ang salita ng Diyos. Nakita na rin po natin dito yung mga application na dapat nating isabuhay bilang mananampalataya. Na kung tunay na pinapahalagahan natin ang pagkamatay ng ating Hesukristo sa krus. Amen po. Ay iiwasan na po natin yung mga makamundong pamumuhay. Amen. Ngayon, anong sabi sa ng Romans chapter 6 verses 4 to 6 sa ating mga believers. Ano po? Basahin natin. Ang sabi dito, ang mensahe ng pagkamatay ni Kristo sa krus ay kamangmangan para sa mga napapahamak. Ngunit sa mga naliligtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Amen. Itong passage na to ay nagpapakita, mga kapatid, ng symbol ng act of dying and rising with Jesus Christ. Ine-emphasize dito yung idea ng faith sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman po, tayong mga believers o mga mananampalataya ay united tayo sa kanyang pagkamatay at sa kanyang pagkabuhay. Dahil na-achieve po natin ang panibagong buhay sa pamamagitan ng pagkamatay ng ating Hesukristo. Amen po. At
yung hahantulad natin dito ang simbolo ng baptism, ng water baptism, na kapag tayo po ay tumanggap ng water baptism, ibig sabihin, mamamatay na po ang ating yung lumang tayo. At tayo ay magiging bago sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Hesukristo. Amen po. Ngayon po, ano po ang makikita natin sa katangian ng ating Panginoong Diyos? Hindi po ba't hindi niya pinabayaan ng kanyang anak? Hindi po ba't hindi niya inabandon ang kanyang anak doon sa libingan? Kung mababasa natin ang Acts chapter 2 verse 27, mga kapatid, ang sabi doon, sapagkat alam kong, ito'y aral ni Pedro, ang sabi dito, sapagkat alam kong hindi mo ako pababayaan doon sa libingan. Hindi mo rin hahayaang mabulok ang iyong tapat na lingkod. Amen po. Itong verse na ito ay speaks of Jesus. Yung conviction na ang ating Panginoong Diyos o ang ating tigapaglikha ay hindi inabandon si Jesucristo sa kanyang grave. At ito ay ginamit to suggest that God will not leave all believers, tayo mananampalataya. Hindi po niya tayo iiwanang mag-isa sa ating mga struggles. At ito din po ay nagpapaalala sa atin na maging mapagpasensya tayo, be patient, maging matatag, at magtiwala daw po tayo sa strength, sa kakayahan ng ating Panginoon Diyos, na even in the face of silence and seemingly difficult circumstances, kasama natin ang Panginoong Diyos sa lahat ng ating tinatahak na trials sa ating buhay. Amen po. So, tingnan naman po natin ang sabi sa Psalm chapter 34, verse 18. Ano po? Psalm chapter 34, verse 18. Anong sabi dito? At sa gitna ng karamihan, kayo'y aking pupurihan at pasasalamatan. Ano pong ibig sabihin nito? Dito, nakikita natin yung promise ng ating Panginoon. Amen po. To those, malapit po siya, to those who are broken in spirit and those who are crushed in spirit. Ito po ay nagbibigay ng encouragement sa ating mga mananampalataya na ibigay natin lahat ng ating struggles sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat, knowing that He is always near and ready to save us. Amen. Kaya itong Holy Saturday or Black Saturday ay nagpapakita rin ito ng pag-asa at ng triumph. Ano po? Na ito po yung nag-leads sa isang joyous celebration of Easter Sunday, which is bukas, the day Jesus rose from the dead. Amen po. Kaya wala pong sayang ang ating pagpapagal sa pag-aaral ng good news na ito. Ito po ay para sa atin. Nakita natin yung paghihirap ng ating Panginoong Jesucristo mula umpisa. Jesus didn't just die for us. Or He just didn't die for nothing. That's what I meant. Sorry. Binigay niya ang kanyang sarili, yung kabuuan ng kanyang sarili, willingly, para daw po tayo ay mabuhay ng may kalayaan. In the darkest of moment, yung grace na yan broke the truth. And, makikita natin dito, yung cross, nandito sa likodan to. Itong cross na to ay hindi lamang isang simbolo. Ito ay istorya ng isang sakripisyo, pagmamahal, and unshakable hope. Amen.
Purihin po ang ating Jesucristo. Ano po? Jesus took our place so we could stand in His. Inako niya ang lahat ng kahirapan na dapat sana tayo ang makaranas ng ganung kaparusahan or paghihirap. In the silence of the grave, makikita natin dito yung pagmamahal. Love was speaking loudest. Ganun tayo kamahal ng ating Panginoong Diyos na kahit ang kaisa-isa niyang banal na anak ay ibinigay niya sa atin para tayo'y manumbalik sa Kanya. Hallelujah. Dahil naaalala ko po, laging binabanggit ng ating brother Pastor Ramel, na ang impyerno daw po ay hindi ginawa para sa tao. Ito po ay ginawa para sa mga evil, fallen angels. So, kaya naman po, lahat ng paraang ginawa na ng ating Diyos Ama para lamang tayo manumbalik sa Kanya. Kaya, tayo po ba ay may muka na baliwalain natin ang paghihirap ng ating Panginoong Jesucristo sa krus? Nasa atin po ang pagpipili. Tayo po ay may kalayaan pumili. So ang tignan natin, ang pagmamahal nakita doon, ang grace. At ang sinasabi naman po sa John chapter 15 verse 13, ano po? Ang sabi doon, greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friend. Sino po ang handang gumawa nito? Isang hero. Isang hero na tunay, at yun ay si Jesucristo. Ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin. Tingnan natin sa Romans chapter 5 verse 8. Ang sabi doon, but God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Amen po. Kaya nagpapasalamat po tayo sa pagkamatay ng ating hero. Dahil nagkaroon tayo ng pag-asa na huwag mamatay habang buhay. Yes, napakasakit ng kanyang mga naranasan. Walang kasing sakit. Pero nang dahil sa pagmamahal niya, tayo po ay may pag-asa na makasama ang ating Panginoong Diyos sa kanyang kingdom. Amen po. Kaya itong Holy Saturday, ano po, para po sa ating mga mananampalataya, ay hindi lang po ito basta-basta na kamatayan. Ang kamatayan ni Jesucristo ay ang ating muling pagkabuhay. Amen po. Kaya, nakita din po natin sa passage na binasa natin sa Matthew chapter 27, ano po, na gano'n na lamang natakot din ang mga Pariseyo, ano po, yung mga Jews leader, ano po, religious leader, na baka daw nakawin ang katawan ni Jesus Christ doon sa libingan, ano po, Nay? Talaga naman po humiling pa sila ng gwardya. Ano po, parang nakaramdam sila dito ng takot, Sister Jeanette. Takot ba ang kanilang naramdaman dito? Nag-aalala ba sila? Pinabantayan pa nila. Mihingi sila ng mag-guard doon at pinaselyuhan pa. Sobra-sobrang pagbabantay. May selyo na, may guard pa. Nakita natin yung kanilang fear. Ano po kaya ang kanilang kinakatakutan? Amen po. Kaya po mga kapatid, marami pa pong mga hindi ko nabanggit, pasensya na po, at si Sister Janet po ang magpupuno ng ibang mga hindi ko nabanggit doon sa passage, ano po, napakarami po. Kaya ito pong pagkamatay ng ating Jesucristo, ano po, ay hindi lang po sa araw ng simana natin ito aalalahanin. Sa tuwing titingin po tayo sa krus, ay lagi po natin siya maaalala, yung pagmamahal, yung sakripisyo, at yung mercy na ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos.
So hanggang dito na lamang po at pasensya na po ano na yung ilong ko. Maraming salamat and to God be all the glory. Salamat po. Amen po, amen. Amen. At sa Diyos po ang papuri. Wala, ayaw mag-mute ng aking. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa araw na ito. Purihin ka, Panginoon, sa buhay ni Sweet Mary na ginamit mo upang pahayag sa amin, Panginoon, ng Black Saturday. Kung ano nga po ba ang kaganapan noong Black Saturday. Hallelujah. Ayan po. Napakalinaw po na ipinahayag sa atin that Black Saturday ang ibinahagi sa atin ni Sweet Mary. Ito daw po ay ang katahimikan. The day na mula Lunes hanggang mula Lunes, busy na si Jesucristo sa pagpapahayag. Ang pag-iwan niya ng magandang halimbawa sa atin, mga katuruan, sapagkat iiwanan na niya tayo. Preparation of our hearts, of our soul, kung paano natin dapat isabuhay ng tama. Dito niya iniwan lahat ng kautusan. Okay. Upang maging gabay natin habang tayo ay nandito pa sa lupa. And pagdating naman po ng Huwebes, dito na nag-umpisa ang kanyang suffering. Suffering muna sa kanyang sarili. Laban sa sarili. Bakit po? The night that he was betrayed by his friend. By his loving friend. At Friday, after po nun, nag-umpisa na ang kanyang suffering. After po siyang mag-suffer at nung Friday, doon na nga po naganap ang lahat. Ang katuparan. Masakit man ito, but it's good. Ngayon po, it's black. It's black because it's silent. Nothing happens. Para bang ito yung panahon na tayo ay under expectation, under hope, under His grace, under our faith. Talaga pong andyan ang takot, andyan ang pangamba, ang pag-aalala. Subalit, para sa ating mga Kristiyano, it's hope. Para sa kanila po noon, it's hope. At ayaw itong maisakatuparan ng mga Romans. Kaya naman, tunay po na binantayan, binardyahan, nilagyan pa ng selyo upang wag daw magkaroon ng maisakatuparan ang pangako ni Jesucristo. Di po ba? Pinabantayan at sinelyohan. But the hope na naitanim sa ating mga puso ni Jesucristo nung siya'y nabubuhay pa, nothing can steal us. Nothing can steal that from us. At ipinahayag sa atin ngayon that we can have hope. Ayan po. We can have hope. Tunay nga daw po na ito na yung katunayan. Malapit na maipahayag. Malapit nang maganap ang katuparan of His work. Bestowing redemption to mankind. Ayan na po. Malapit nang maganap ang redemption ng bawat isa. Amen po. Although, to them, para po sa mga umuusig sa Kanya, ito ay, quote and quote, tagumpay. Wala na, tahimik na. Patay na si Jesus. Wala nang maglilid ng kaguluhan, ng po yun, kasi feeling, ang po nila, sinasabi nila na siya ay ang leader na gumagawa ng kaguluhan. Subalit, on the contrary, siya po talaga ang nais magdala ng kapayapaan at mag-lead sa tao sa tamang daan. Amen po. Sa pagkakataong ito,
nais ko pong bigyan ng pagkakataon si Brother Paz kung nais po niyang magbahagi para sa Black Saturday ngayong araw na ito na nagsisimbolo at nagpapakita sa atin ng pag-asa at tinuturuan tayo na in-inspire tayo sa pamamagitan ng pagbahagi ni Sweet Mary about sa ating pagbabagong buhay, kung paano tayo mamuhay ng maayos, ng may pag-asa. Ayan po. Amen. Amen. Thank you po. No? Hallelujah. Thank you sa pagkakataon. Amen. Thank you, buddy. Thank you sa isang paalala. No? Yung 1 Peter 4:1-8, no? Talagang tinuturuan tayo kung paano. Talaga, totoo yun. No? Di ba? Magugulat sila kung bakit tayo ay hindi na sumasama sa kanila at makakapagsalita sila na masama sa atin dahil nakikita na sa atin ang pagbabago. Kasi nga, no, kung iisipin po natin ang sakripisyo na ginawa sa atin ng Panginoon, alam niyo po, nung nanood ako ulit ko na pinanood ang The Passion of Christ, diba, lahat tayo binayaran na ang ating kasalanan sa pagkapako niya sa krus, no? So naisip ko, no? Upon meditation, iniisip ko yung nangyari kay Kristo. Or hindi na tayo dapat mag-alala sa ating mga kasalanan kasi ating mga kasalanan, no? It in full by Christ. Alam niyo po, ang aking inaalala, ang ating pananampalataya. Hindi ko mag-worry sa ating sin. Binayaran na yun eh. Dapat mag-aalala sa ating kasalanan, sa mga nagawa natin in the past, sins natin, yung mga nagawa nating mga panluloko, nagawa nating pandaraya, nagawa nating panghuhusga, lahat ng ginawa nating kasalanan, it was paid in full. Now, we worry about our faith. Ano ba tong faith natin? Because we are being judged, no, by our faith. Ang pananampalataya na lang, di ba? Sabi, ito yung nakakatakot eh. Ito yung, naalala nyo, yung pinaka-terrifying passage in the Bible? Di ba? Lord, we prophesied in your name. Lord, we performed miracles in your name. Pero anong sabi ng Diyos? I did not know you. I do not know. Hindi ko kayo kilala. No? Kasi hindi nyo sinunod. Kayo ang bumasag sa kautusan ng Diyos. So ano ang tinuturo sa atin dito? Dalawa ang tinuturo sa atin dito. Yung mga tao na yon na sinasabi nilang Kristiyano sila, tagasunod sila kay Kristo, their faith was based on their works. Nakita nyo, napansin nyo sa passage? Gumawa kami ng mabuti sa inyong ngalan. Nagpagaling kami ng mga may sakit sa iyong ngalan. Gumawa kami ng himala sa iyong ngalan. They base their faith on their works. Pero hindi ganon. Ano ang sabi niya? Hindi ko kayo kilala. Kayo na bumabasag. You who broke the law of God. Ibig sabihin pala, kailangan nating sundin. No? Even Jesus Christ. Alam niyo po, natakel namin to kahapon, no? During our fellowship. Share ko na lang to, buddy, no? Nasaan ba si Kristo nung malagot ang kanyang hininga sa krus on Good Friday? Where was Jesus? Sino pong makapagsagot, no? Nasaan ba ang Panginoong Hesukristo noong panahong nalagot ang kanyang hininga until the day He was resurrected on Easter Sunday? Where was Jesus that time? Ngayon, nasaan 10 years ago, sa mga oras na ito, nasaan ang ating Panginoon? Nasaan ang kanyang Espiritu? Alam niyo po, hindi tumitigil ang ating Panginoon sa kanyang gawain, even in silence. No? Ano ang sabi niya? Ano ang sabi niya doon sa taong magnanakaw na nagsisi? Yung preach ni Sister Karen kahapon. Today you will be with me in paradise.
So this very moment, si Jesus nasa bosom ni Abraham, nasa piling ni Abraham. And then, pagkatapos siguro niya doon, mababasa natin sa 2 Peter chapter 3 verse 18, nag-proclaim si Jesus doon sa mga espiritong na imprison, mga espiritong nakakulong sa before the days of Noah, no? Ipinahayag niya doon ang katagumpayan ng kanyang misyon dito sa lupa. So, sana mapanatili natin ang ating pananampalataya na maging kasama tayo doon sa katagumpayan ng Panginoon. Na hindi magiging kawang, hindi magiging in vain ang mga sakripisyo ng Diyos. Kasi, di ba, sabi nga ni Sister Mary kanina, lahat ng mga pang-iinsulto, lahat ng kahihiyan, na dapat tayo yung dumanas Pero dinanas niya na dahil sa pagmamahal niya sa atin. So where was Jesus in this moment of silence? He was with Abraham, and then he went into Sheol to proclaim, no? Kaya nga, di ba, sa Psalm 68:18, marami siyang nadala ng mga captives. Ano sino yung mga captives? Yun yung mga taong hindi narinig ang panawagan ni Noah, no? Hindi narinig ang panawagan ni Noah noong siya ay nagsabi na magkaroon ng baha, sumakay na kayo sa arko. He preached in those souls na they remained in prison for very long years. At yung mga naniwala sa kanya ay nadala niya sa kalangitan, no? Jesus was very fair. Talagang andun ang lahat ng kahapagan, andun. At kahit na sa kanyang panahon, hindi siya, no? He proclaimed sa mga fallen angels, sinabi niya na hindi natapos doon. Nagkaroon ng katagumpayan, hindi nabigo ang layunin ng Diyos para sa mundo. Nagkaroon ng katagumpayan. At ang katagumpayan na yon ay nakakalungkot sapagkat kailangan niyang ibuwis ang kanyang buhay. Para saan? Para sa kaligtasan nating lahat. Para sa ating lahat. Para ganap na matubos ang ating mga pagkakasala, no? This Black Saturday, no? Alalahanin natin na even in death, God has power over life and death. Hindi lang ipapanatilihin natin ang ating pananampalataya sapagkat even when we are fake, no? Sabi niya sa 2 Timothy chapter 2, somewhere there, no? 13 yata. Even when we are ay hindi tapat, ang Panginoon ay tapat, ipwedil ang kanyang sarili. He cannot forsake himself. Hindi niya kaya itakwil. So, kahit tayo nagiging nawawala ang ating Jesus, God is faithful. Siya nga ako sa atin ay tapat, lagi niya tutupad. Andyan lagi ang kanyang pagpapatawad. Minsan tayo ay nagkakasala. We are being judged, no? Dapat mayroon tayo, suriin natin ang ating pananampalataya. 2 Corinthians chapter 13 verse 5, no? Check yourselves. Are you really in faith, no? Ikaw ba talaga ay nasa pananampalataya sapagkat Hebrews, ano yung sabi ni Chong kahapon, no? Nakakatakot kasi sa Hebrews 10:26 sabi niya, wala nang maihahandog pa muli para sa kapatawaran ng tao. One time, isang beses lang mangyayari yun, ang paghahandog ng ating Panginoon. Ang paghahandog na beses lang, hindi na ulit mangyayari yun. Kaya tayo na natutunan na natin ang katotohanan, dapat mag-ingat na tayo, no? Alam na natin ang katotohanan, hindi na muli ipapako pa ang Kristo. Yun na yun. One time na yun, no? Wala nang ibang ihahandog pa sa krus. Nangyari na. Kaya tayo na nakakaalam na sa katotohanan ay dapat lumayo na, no? Talikuran na natin, hindi na natin gagawin yung mga pagkakasala. Ang sabi nga kanina, di ba? Tiisin natin sapagkat ang nagtitiis ay umiiwas na sa pagkakasala. Sabi nga ng 2 Timothy chapter 4 ni Pablo kay Timothy, sabi niya. So kasama, no? Kasama sa
mga tagasunod ni Kristo ang pag-uusig. Tiisin po natin, lahat po yan, makakaranas po tayo ng ganyan. Pero ano yung reward? No? The crown of righteousness. Ano yung reward? Yun ang, let us look at the things eternal. Kasi, sayang. No? Ito yung lagi ko narinig kay Sis Janet. Sayang. Sayang yung mga naumpisahan na natin. But He who started a good things in you, no? Sabi niya sa Philippians chapter 1, sabi niya, yung inumpisahan ng Diyos sa iyo, sa buhay mo, na mabuting gawa, na mabuti, tatapusin niya yan. No? Tatapusin niya yan hanggang sa muling pagbalik ni Kristo. No? Iniwan tayo, no? Na itong nangyari ngayon, even when Jesus is silent, during this time, nakakalungkot, pero ito yung symbol of victory. Simbolo ng katagumpayan ng earthly mission ng ating Panginoon dito sa mundo. No? Nagtagumpay siya. Ginawa niya yun eh. Pumunta siya sa Hades. Prinoclaim niya doon sa mga fallen angels na God won this time. Hindi naging sayang ang aking mission. Naging matagumpay ang aking mission dahil na isa ko ang mga dinanas ko, magtagumpayan ko. So, Jesus is the best example for us. No? Nagkatawang tao siya. He was 100% human, 100% God at the same time. Pag tao, tiniis niya lahat ng paghihirap. Ganon din po tayo. Tiisin po natin anumang hirap na dadanasin natin sapagkat behind those sufferings ay maaangkin na natin ang buhay na walang hanggan. No? Manatili po tayo hanggang wakas. Sapagkat ang mananatili hanggang wakas ang siyang maliligtas. Angkinin po natin ang kaligtasan. Amen and amen. God bless po sa inyong lahat. Marami pong salamat sa pagkakataon na ibinigay niyo po na makapagbahagi. Thank you po, Sister Janet. God bless us all. Amen, amen. Maraming salamat po. Tunay nga po, Black Saturday gives us hope. Although it's black, it symbolizes mourning o pagluluksa, pagdadalamhati, but still, it brings hope to us. Dahil, bayad na. And everything na ginawa natin is not in vain. Hanggang ngayon po, lahat ng pagpapagal natin, lahat ng pagsusumikap natin, at saka wag na tayong matakot kay Taning na laging sinasabi na sinasabing prinsipe siya ng mundo, subalit wala siyang lakas sa ating buhay. Lalo na nga po't napagtagumpayan na ito ni Jesucristo sa krus. And He doesn't have the key. Baka po, nababanggit natin minsan sa mga preaching, na si Jesus, siya ay kinuha na niya. Nasa kanya na ang susi ng buhay at kamatayan. But even then, kahit pa po noon, wala namang karapatan si Taning kung sino na siya ang magde-decide kung sino ang kukuhanin niya ang buhay at ang kamatayan ng tao. Siya magde-decide. He doesn't have the right to decide. Di po ba napapakunood natin at nakikita natin kahit sa mga comics, sa pelikula, sa mga drawing, may dala siyang kawit, di ba? Na para bang, may sakit na to. Akin na, kukunin ko na. Para bang siya ang nagde-decide, Tapos may bangka, isasakay na niya yung kaluluwa or kaya naman. Di po ba, meron tayong mga nababasa noon. When I was a child, kabataan ko, palagi ko nakikita yan sa comics. Mahilig sa comics. Sa comics na gano'n na may kalawits, kamatayan. Na kapag ikaw ay aksidente, ikaw ay may sakit, nasa ospital, nakikita na daw nila si kamatayan. Ibig sabihin, sinusundo na daw sila. So, He doesn't have the right to decide who's going to die or, di ba? Ang Diyos lamang po ang nakakaalam kung kailan mag-e-end ang ating buhay. Yun nga lang po, meron siyang kapag tayo ang nag-decide na samahan natin siya, wala na tayong magagawa. Pero hindi niya yung karapatan. Nagkakaroon lang siya ng chance, na madala niya tayo kung saan siya naroroon. The place of torment. Nako po, nawa po talaga, wag na wag natin ni sa hinagap o anuman lang na isipin natin na kahit yung mga biro ng iba na okay lang yan, nandito ako sa lupa, enjoy ko, saka na lang ako pag nandun na, huli na po ang lahat.
huli na ang lahat. Habang nandito po tayo sa lupa, habang binibigay sa atin ang lahat ng pagkakataon na magsisi, magbagong buhay, ipagkatiwala sa Kanya ang lahat, wala pong mawawala sa atin kung tayo ay maniniwala. Di po ba? Kahit na hindi natin nakikita, kahit na sinasabi ng iba na para lang yan sa mga walang pera, mahihirap, na wala nang mapanghawakan ng kanilang pag-asa. Di po ba? So, they just believe in Jesus para magkaroon ng hope. Ano po? Pero sa totoo lang, hindi po ito totoo. Ano po? He is the only way. And ano po, siya lang ang nag-iisang daan patungo sa ating Ama. At ang katotohanan lang niya ang magpapalaya sa atin. At ang liwanag lang niya ang mag-guide sa atin. Kumpleto po ang Biblia. Kaya wag na po tayo magpadaya sa kaaway. Wag na po tayo magpadaya sa sitwasyon. Wag na nating tanggapin ano pa man ang binabato sa atin ng kapitbahay, ng kasamahan sa trabaho, katabi mo sa trabaho, ng mga tao sa paligid mo. Ang layo na nga, nasa ibang bansa. Pinopost na sa Facebook para makaabot sa'yo. Ano po noon ang sinasabi natin, may pakpak ang balita, may tenga ang lupa. Ngayon, hindi na kailangan ng tenga ang lupa. Tapos may napanood pa po ako na yung ipis, yung tao na chismosa, ipis daw yan sa gabi, kaya alam nila yung yung mga chismis sa buong kasi kahit saan talaga nakakarating ang ipis, di po ba? So naririnig niya daw, so kinaumagahan, updated, tao ng muli, no? Ipis sa gabi o ipis kapag nangangalap ng chismis. Subalit sa after niyang mangalap ng mga chismis, nagkakatawan taong muli para ipahayag. So, yan po ay mga kwentong lang, pero may dalang katotohanan. Konti lang po. Somehow, ginagamit lang nila ito. Parable ng mga kotsero, ng mga barbero. Amen po. Subalit tayo po, huwag natin patiwalaan yan. Allow them to express themselves. Express what kind of help they needed. Huwag nating tingnan the mere words that coming out from their mouth, how they judge us, how they criticize us. Di po ba? Yes. Meron lahat tayo, may maruming nakaraan. At patuloy tayo nagkakasala hanggang ngayon. No one is perfect. That's why we need God in our daily lives. And that's the hope that we profess in Jesus' name. And it's freely given. Wala pong bayad. So, take a risk. Take the risk. Believe in Him. Paniwalaan po natin siya at mag-invest na po tayo ng faith natin sa Kanya. At the end, wala namang mawawala sa atin kung hindi totoo. Nagbago pa ang ating buhay. Nawalan pa tayo ng stress. Naging mapayapa tayo sa ating pagtulog. Napalaya natin ang ating sarili sa bawat tao na ikinukulong natin ang ating sarili. Di po ba? Dahil bawat isang tao na iniiwasan natin, isang rehas ng preso. So we are prisoning ourselves. Ay, hindi ako pupunta dyan. May gathering ang family. Ayoko. Nandun siya. Hindi ako pupunta. May gathering sa church. Hindi ako pupunta. Nandun siya. Ay, merong, di ba? Tayo ang nagpapalit ng mundo natin. Why not? Be free, release ourselves. Samantalang yung mga kinagagalitan natin, kinasasama natin ang loob, yung tipong hindi natin mapalaya, andun sila. Sila ay nag-i-enjoy ng kanilang buhay. Tayo hindi makatulog, tayo pinahihirapan natin ating mga sarili, umiiyak sa gabi, maliit ang ating mundo, ay iyo ang tundo. Akin ang Pasay. Ganun no? Tapos ubusan ng lahi. Yung tipong wala na bang kapayapaan? Makikita mo na lang na sa pelikula napapanood natin na ubus na ang lahi, tapos na. Pero what was left behind? Anong natira pala? Wala na. 'Di ba? Hurt after hurt after hurt. Kaya hindi natatapos ang pain at ang gantihan. Tapos may babalik ba natin ang buhay na nawala? May babalik ba natin ang salita
na ibato natin sa kanila, na nakasakit ng kanilang damdamin, na nakapag-provoke sa kanila to reply back, to hit us back. Di po ba? Wala na, hindi na natin may babalik. Samantalang kung pinagdasal natin sila, pinagpasa Diyos natin, na-release na natin sila, mas malaya na. Mas masarap, mas masayang mamuhay. Although, marami tayong utang. Although, marami nagagalit sa atin. We have a peaceful life. Mananatili ang Black Saturday sa buhay natin. Di po ba? Sometimes, masarap na rin yung manahimik, di ba? Tahimik. It's Black Saturday. Naiwan po tayo sa pag-asa. Amen. Napakasarap po na mamuhay na wala kang itinatago. Yung tipong, my life is an open book. So, every chapter of my life, you can read it, you can expose it. Wala po akong I don't mind anymore. Isa lang po ang iniisip na natin ngayon, kung ano ang sasabihin ni Jesucristo na paborito ni St. Mary. Ayaw niyang dumating ang panahon na sa paghaharap nila ni Jesucristo, ano ang sasabihin sa kanya? Hindi kita kilala. Di ba? But God, every morning, I'm listening to your word. I'm studying. Every Sunday, I punch my time card in the church. Di po ba? Every night, I study with them. Si God po, nakatingin po sa ating puso. So, nasaan man lugar tayo, ingatan po natin kung anong motivation ng puso natin, kung anong laman ng puso at isipan natin. Everything we do, it has to be motivated by love. It has to be motivated by the good, by a good purpose, good motivation. Wala pong pansarili. Walang mga politiko. No? We don't need to display. We don't need to prove that we are right. We don't need to prove to anyone. Kahit pa sabihin nilang, ay, si ganito, ako naman ang tama Sino hindi na natin kailangan malaman kung sino. Sino ba nagmula? Sino ba may kasalanan? We don't need that. Because God knows everything. We can prove to the people. Diba? Pero at the end, si God pa rin ang nakakaalam ng katotohanan. So we don't need to gain people. Ang number one dapat nating mag-gain ang heart, si God. Amen po. Wala na pong iba. Kung yan lang po ang ating nasa isipan, I have only one audience na nakatingin sa atin sa taas. All the time. Hindi po natin kailangan mag-please ng tao. Dahil pag nag-please ka ng tao, you can earn your reward on the spot. Pasasalamatan ka, bibigyan ka ng something to offer, di ba? As a gift or anything. But later on, ang tunay po dapat talaga natin pasalamatan. Ang Diyos lamang. Ang siya lang po ang dapat nating i-please. Wala nang iba. Amen po. So let's hold on to His teaching, His alphabet, O-B-E-Y, and the hope. The hope na at tagumpay na iniwan sa atin at tinuro sa ating ngayong umaga na ating kapatid na si Mary. Let's hold on to that hope. Na para bagang niya na yung sword mo, Hindi ka basta hahawak ng sword na ganyan lang, isang kamay, para makipaglaban ka. Di ba? You must hold it firmly. At saka mo siya iwawasiwas laban sa kaaway. Amen? Let's hold on to the hope that we profess na ang Diyos ang nagbigay sa atin. The love, the faith, kahit man katiting lang yan. A pinch of faith, a pinch of love, a pinch of lahat po, hope. Kahit nakakaunti, like a mustard seed, kahit maliit yan, it values a lot. Amen po. Kay God po, walang na itatago. Lahat yan, credited. Lahat yan nakasulat. God really values even our small details na nagagawa para sa Kanya. Amen?
And tomorrow po, it's Sweet Ruby, si Mimi Ruby, para sa ating resurrection. Yes po, it's Sunday. Just this week po, meron tayong meron po tayong morning devotion for the resurrection. Kailangan pong kompleto. Hindi po lamang nag-suffer. Amen po. It's gonna be quick dahil po Sunday bukas, meron tayong mga church na dinadaluhan. Ayan. So, sama-sama po tayong salubungin. Ang linggong pagkabuhay. Amen. Ang sarap sana po kung tayo ay nasa bundok, nagdo-dawn watch. Ang sarap ng pakiramdam po, it's a great experience. At malaman mo, ayan, si Brother Paz, napaka-heart kasi lagi po silang nagdo-dawn watch at relate siya. Napakaganda, napakasarap ng dawn watch. Gusto ko rin pong mangyari yan, and sabi nga ni Sis Leia, meron daw po siyang pinupuntahan dito na bundok. One day, gagawin po natin yan. Makikita mo na lang, one Saturday, nandun ako sa bundok. Nandun kami sa bundok. Amen po. Doon tayo sana may wifi. Gumagana ng internet, para mapakita natin ang nature. Sama-sama po tayo mag-dawn watch. Amen. Maraming salamat po. Maraming salamat sa presensya ng bawat isa. And ating pong selyuhan ang ating natanggap ngayong umaga na ibinahagi sa atin ni Sweet Mary. Kahit medyo ang kanyang tinig ang kanyang boses hindi pa completely magaling, hindi pa bumabalik, pero andyan na po siya talaga, willing to serve the Lord. Amen po. Lagi po tayo maging handa na maglingkod sa Panginoon, maliit mang bagay na ito. Kay God, ito po ay napakalaki. Amen. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Ayun. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat po kami, Panginoon. From Monday, mula sa Holy Monday, Panginoon, mula sa Palm Sunday, O God, kung saan, sa iyong pagdating, pagpasok sa Jerusalem, Panginoon, everybody waved their hands. Binati ka nila, pinuri ka nila, they shouted hallelujah, O God. And after 3 days, they were shouting, crucify Him. Crucify Him. They wanted death, O God. They wanted your death. Sa aming pagkabulag, Panginoon, hindi namin alam kung ano ang aming mga ginagawa, Panginoon. Nabubulagan kami, Panginoon, ng mga sarili naming desire, sariling haka-haka, sariling paghusga, Panginoon, sa mga sitwasyon sa aming buhay. We are like them, before and now. Hanggang ngayon, Panginoon, paulit-ulit na nagaganap ang history. Subalit, paulit-ulit mo rin pinapaalala sa amin ang pagmamahal mo, ang katapatan mo, ang pagtanggap mo sa amin. Maraming salamat, O Diyos. Maraming salamat. Subalit, pananiniwalaan namin, O God, ang lahat ng nakasulat sa Biblia, that we are now the righteousness of God because of you. Kaya naman, anuman ang hinaharap namin ngayon sa aming mga buhay, Panginoon, God, I pray, O God, sa buhay ni Sis Mary Rose, O God, kayo po umabot sa kanyang buhay, Panginoon. Anuman, Panginoon, ang kanyang mga sufferings, O God, tanggalin niyo po ito, Panginoon, sa kanyang isipan at puso. Hindi na po ito basta-basta suffering, O Lord. Ito na ang kaparaanan mo, Panginoon, upang ipakita sa kanya that you are saved and I'm forming you, preparing you for a great purpose. You are undergoing training para sa paghayo ko sa iyo. Ganon din po sa buhay ni Ate Gina. Ano man ang kanyang mga pinagdaraanan pa ngayon, God, ang lahat ng ito, Panginoon, ay talsik na lamang, Panginoon, sa dapat niya pang maranasan. Kunti na lang ito, Panginoon. Although it almost killed us, O God, it hurts us.
ang aming mga damdamin, Panginoon, sapagkat minsan, mga mahal pa talaga namin sa buhay ang sumasakit sa amin. The pain that marks, that leaves a scar. Subalit, tulungan niyo po kami na sa tuwing titingnan namin ito, hindi na ang pain ang maaalala namin, but your love, O God, that save us from that pain, and that we survive, and that we still have a chance to straighten up the past and continue to live going to the future, O God. Katulad ng pangako mo, katulad ng paghahanda mo sa amin, O God. Ganon din po sa buhay ni Ate Ana, Panginoon. Thank you so much for saving her, her family, her children, her friends, O God. Maraming salamat, O God. Nawa po, Panginoon, ang kaligtasang ito kanyang natanggap, Panginoon, ay magbalik ng pasasalamat sa pamamagitan ng paglilingkod sa inyo in her little ways, O God. Tulungan mo po siya, bigyan mo po siya ng capacity to exercise her faith, to show her faith, O God, her love to the people around her, O Lord. Ganoon din po kay Sis Eva, O Lord. Gamitin mo po ang buhay niya, Panginoon, sa katagumpayan, Panginoon, sa lahat ng pinagdaraanan niya ngayon. Maging sa pamilya man ito, pinansyal man ito, relationship man niya ito, Panginoon, health man ito, Panginoon. Ikaw po magbigay ng katagumpayan sa kanya at ang pangalan mo ang maitaas, O Lord. Maraming salamat, O God. Everything that we passed, we've gone through, O God, it has a meaning that help us to be strong. Kaya naman nandito na kami ngayon. Kung hindi dahil sa mga pinagdaanan namin, hindi kami magiging matatag ngayon. Hindi maperform ang aming character, ang aming attitude. It helps, oh God. It helped us to be who we are right now. Para makarating kami ngayon sa lugar kung nasaan kami. Where you put us, oh Lord. Thank you so much, oh God, sa buhay ni St. Mary, oh Lord. Hindi namin siya kilala. But by sharing her testimony, we can praise God. We can lift your name on high because of the grace, mercy, and love that you've shown to her. The power of the blood that changed her. The power of the cross that really saved her. And the power of the Holy Spirit giving her strength, capacity to change more and more. Glory to glory, praising you, O Lord, sa pamamagitan ng kanyang buhay ng testimony. Give her more, O God, the source, the strength, O God, that she needs to proclaim your name, to lift your name high, upang maipahayag ang kabutihan mo in different ways, O God. Tulungan mo po siya hindi lamang sa pinansyal para masuportahan ang kanyang ministry, sharing the Bible. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa buhay ni Brother Paz, O Lord. Saksi kami, Panginoon, sa tagumpay ng kanyang buhay. Every hardship, O God, mula sa kanyang maliit na kwarto, na halos ayaw niya ng labasan, Panginoon, puno ng basura. Ngayon ang puso niya, na dating puno ng basura, ay malaya na, malinis na, at ang kwartong dati na kanyang kinakukulungan, he imprisoned himself sa pain. Ngayon, Panginoon, kwadrado na, tela na ng computer, tela na ng mga gadgets na hawak namin. Worldwide, Panginoon. Ganun mo siya pinalaya. Abot na abot ng kanyang pagpapahayag, Panginoon. Buong mundo. Tulungan mo pa po siya. Empower her ministry, his ministry, O Lord. Wala na ngayong 4 na sulok ng kwarto na kumukulong sa kanya. 4 na sulok na ng mundo. North, South, East, West. Wala nang boundaries, O God. Hindi na 4 na corner ng kanyang kwarto. Gamitin mo pa po siya, Panginoon, sa pagpapahayag. At ang kapangyarihan ng dugo mo na nagbago ng kanyang puso, ng kanyang pagkatao, ito ang maipapahayag ngayon sa kalayaang ibinigay mo sa kanya. Maraming salamat, Panginoon. Ganon din po sa buhay ni Sis Mais, O Lord.
after the pain, after the trials, after the hardships, oh God. Those are training, oh God. Hindi na niya ito ngayon tinitingnan na pain lamang. Pain because lumaban siya. Lumaban siya sa iyong disiplina. Pero ngayon, malaya niya nang tinatanggap ang training na ito. Malaya niya nang tinatanggap ang kahinaan niya. Yes, may kahinaan ako. But when you call me, if you want me to preach, if you want me to sing, masakit man ang lalamunan ko, yes, aawit ako. Mahina man ako, wala man akong kulang man ako sa pinansyal, yes, I will do it for you, Lord. I will help this person. I will preach. May kaba ako, may takot ako. I will overcome this. Maraming salamat, Panginoon. Ito ay dahil sa kapangyarihan mo. Ito ay dahil sa kabutihan mo. Maraming salamat, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, sa buhay ni Sis Cathy. God, it's a radical change, oh God. Ilan panahon din namin siyang nakasama, Panginoon. Claiming herself as Christian, but living a different life. But with the radical change that happened to her, now she can easily fast, crucify her flesh, crucify her desire. She can easily fast, do the fasting, oh God. Hindi lamang po sa pagkain, it's not just abstaining food, but unti-unti, Panginoon. Ang kanyang character, ang kanyang attitude, pagsasabuhay ng salita, pagpapahayag ng salita mo. God, it's a radical change empowered by the Holy Spirit. Thank you so much, oh God, sa ginagawa mo at patuloy mo pang gagawin sa buhay niya. Sending her the desire to go back, to reach her grandfather, kung saan isang ginamit mong instrumento upang magkaroon siya ng kaalaman sa salita ng Diyos. Maraming salamat, O God. Sa buhay ni Sis Abby, Panginoon, no one can say, I know what you've done. I know your past. I know your pain. Because the pain of everyone's that we're suffering, O God, pinagdaanan namin ay iba-iba. Hindi namin masasabing, alam ko yan, pinagdaanan ko yan. Although we have the same situation, but different level of pain, different person, different character. Kaya hindi namin masasabi, Panginoon, na alam ko yan. Kung nakaya ko, kaya mo din. That's the one thing that we can prove. Kung nakaya ko, kaya mo. Because we have the same God that can save us. Thank you so much, O God, for this faith, O God. For this love, for this hope, O God, na binibigay mo sa amin, Panginoon, sa oras na ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, katulad ng ginawa mong pagtulong sa ibang kapatiran, katulad ng ginawa mong pagtulong kay Sis Abby. Pag-protect mo sa kanya, every trials, Panginoon, na pinagdaanan niya. Thank you so much, O Lord. At ngayon, O God, nahaharap na naman siya sa bagong journey ng kanyang buhay. Tulungan mo po siyang harapin ito, Panginoon. Out of obedience, O God. Walang halong pagtutol, malaya niya kayong susundin. May your will be done, O God, sa buhay niya. Ganon din po kay Ate Lily, Panginoon. Maraming salamat sa buhay niya, Panginoon. Sa bawat tagumpay na binibigay mo sa kanya. Sa bawat, Panginoon, yugto ng kanyang buhay, O God. Every chapter ng buhay niya, Panginoon, na ginabayan mo, Panginoon, tinulungan mo, Panginoon. At ngayon, ang chapter ng kanyang buhay, Panginoon, it's a different chapter, O God. Natunay nga po na naitataas ang iyong pangalan, napaparangalan ang iyong pangalan sa kanyang testimony wherever she goes, whenever she speaks, whenever she sings, O God. Thank you so much, O Lord. Tunay nga po, lahat ng kapurihan ay tanging sa iyo lamang. Tulungan niyo po siya, Panginoon, para sa katuparan nito, Panginoon, the desires of our heart, O God, to please you and to lead other people to God. Thank you so much sa buhay ni Ate Ging, O Lord. Walang nakakakilala sa kanya. Maging ang aming mga sarili. Sometimes we don't know. Hindi talaga namin kilala ang aming sarili. Hindi namin alam kung anong tunay na makapagpapaligaya sa amin. Kung ano talaga ang tunay na desire namin. Ano ba talaga
ang plano mo sa buhay namin. God, yung calling mo, yung ministry mo sa buhay ni Ate Ging, O Lord, ito po nawa ang matupad. Ito po nawa ay maganap na. Less expected time, O God. Gamitin mo po siya, Panginoon, sa aming ministry, sa aming church, O Lord. Pagtagumpayin mo po siya, Panginoon, with the desires of our heart, O God, na makasama buong pamilya niya, Panginoon. Kasama ng buong pamilya niya, maglilingkod, sasamba. Hallelujah. Hindi lamang po siya ang nagdi-desire nito, Panginoon. Lahat kami, Panginoon, mga mahal namin sa buhay ay maligtas. Ang aming asawa, ang aming mga anak, Panginoon. Our relatives, our friends, the people that you entrusted in our hands, the people around us, we encounter every day, wherever we go, O Lord. Help us, O Lord. Thank you so much, O God, sa buhay, Panginoon, ni Sis Marie, Panginoon. Ano man ang kalagayan niya ngayon, hindi ito hadlang, Panginoon. May pain, ang demand ng katawan bilang pregnant, O God. Hindi niya po ito alintana. Patuloy siyang sumusunod sa iyo because the moment na nabuksan na ang kanyang mga mata, matang spiritual senses, O God, she's very much willing to be used by you, O Lord. Ano man ang mga pinagdaanan niya, yon ang testimony niya. Yon ang ginagamit niya ngayon, Panginoon, to proclaim your name. To proclaim your word, O God. Thank you so much sa buhay niya, Panginoon. Patuloy mo pa po siyang bigyan ng wisdom, ng knowledge, kung paano niya na-reach out ang ibang tao, paano niya naabot si Sis Janet. You have your way, O God, sa buhay ni Sis Marie. Gamitin niyo po, Panginoon, ang kapatid naming ito to give back all the glory to you, O Lord, in serving you in her little ways, O God. Maraming salamat po sa buhay ni Nanay Merlita, O God. It's a joy, O God, that brings para sa mga anak, Panginoon, na makita ang magulang, makasama ang magulang, Panginoon. Na tunay nga nagbabalik loob sa iyo, nagpapaayo sa iyo, nais na maglingkod sa iyo, Panginoon. Nagbabalik ng pasasalamat sa iyo. Makasama namin, Panginoon. One faith, one hope, one love. Thank you so much, O God, sa kanya pa, Panginoon. Natitirang mga panahon dito sa lupa, you will prove to her your love, your power, your miracle, O God. Gagamitin mo pa, Panginoon, si Nanay Merlita sa pagpapahayag ng iyong salita. Ang kabutihan mo, Panginoon, ang pag-iingat mo sa kanya, ang kagalingan na hinihingi niya, kaginhawahan, kagligayahan, Panginoon, na lahat kami, Panginoon, kaligayahan na nagmumula sa inyo, Panginoon, kapayapaan na nagmumula sa inyo. Bilang magulang, ang hangad namin sa aming mga anak ay kaligtasan. Makita namin silang masaya, makita namin sila na safe. In your hands, we can have the guarantee that our children are safe. Hallelujah, purihin ka sa buhay ni Sis Yolanda, Panginoon. Anuman, Panginoon, ang kanyang mga panalangin, dalangin ng kanyang mga puso, desire of her heart, O God, na sometimes hindi niya alam, meron siya palang mga pangarap, mga hiling na nabaon na sa baol ng kanyang puso, nakatago na, because she believed na wala itong pag-asa. Pangarap lang, hindi ito matutupad sa sitwasyon ko, ngayon pa. But for you, O Lord, walang huli. Walang nauna, walang nahuli. Ikaw ang bubuhay ng pag-asang ito. Ikaw ang bubuhay sa calling na ito sa buhay ni Sis Yolanda. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa gagawin mo pa sa kanyang buhay. Kahit isang oras na lang na natitira sa aming buhay, you can make a difference, O God. Kahit, Panginoon, isang taon na lang, kahit na ilang panahon na lang ang natitira, we can still make a huge change, a huge victory. Napakalaki pang rin, Panginoon, na milagro na mag-motivate sa mga tao sa paligid namin. Hallelujah, purihin ka, Panginoon. Binabalik namin lahat ng papurit pagsamba sa inyo, Panginoon, sa patuloy mong pagkilos sa aming mga buhay, sa kabila ng aming mga kahinaan, failure, O God. Maraming salamat, O God, sa buhay ni Sis Karen Joy, O God. Radical change din po, Panginoon.
na naganap sa kanya mula nang namulat ang kanyang mata. Na-inlove siya sa inyo, Panginoon. Na-inlove siya sa inyong salita. Nandun na, Panginoon, sa kanyang puso ang desire na ipahayag ito. Makilala ka pa more and more. Dig deeper sa iyong word. Kilalanin ka pa more and more, O God. Mas mapalapit pa sa inyo, Panginoon. Mas maibalik pa niya sa inyo lahat, O God, ng glory. Lahat ng pasasalamat. Through serving, everything that she's doing right now, she considered it's less. Kulang pa. Kunti lang ito. Kunti pa lang, Panginoon, sa nagagawa niyang pagbabalik sa inyo. Out of gratitude. Out of love. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa kasagutan ng kanyang mga panalangin, Panginoon. Heart desire na ipinapakita niya, Panginoon, sa gawa, at kayo nagbabalik sa kanya. Maraming salamat sa pag-iingat mo sa mga kapatiran naming wala dito. Kay Sis Nancy, kay Sis Beth, kay Lolo Kazo, sa aming mga leaders, Panginoon, from Monday to Saturday, sa kagalingan, Panginoon, ni Sweet Mary, Panginoon, Sis Ana, Panginoon, magulang ng aming mga kapatiran, may mga cancer, Panginoon. Iniwan man kami ng nanay, Panginoon, ni Mimi Rose, O God, pero wala po kaming tutol, walang hadlang, Panginoon. Hindi kami, Panginoon, nagrereklamo, Panginoon. Sapagkat alam namin na may kadahilanan ang lahat. The restoration of their relationship using that pain. Ganon din po kay Sis Mais, using that pain. Using that situation to reach out her family. God, your works, your way are different than ours. Subalit alam namin, magbubunga ito ng maayos. Maraming salamat, Panginoon. Wala man dito ang aming mga kapatiran, but you will touch them. You will talk to them the way you touch us, our Lord. The way you talk to us today, O God. Maraming salamat po, Panginoon. Sa kagalingan, Panginoon. Sa paghayo mo sa amin, saan man kaming lugar maihayo, Panginoon. Sa pagtulong sa amin, sa pagpapanatili ng aming testimony, living testimony, saan man kami naroon. Hindi lamang po sa online, hindi lamang po sa mga grupo na inaatenan namin, Panginoon, lalong-lalo na po sa aming pamilya, na siyang nakakakilala, nakakakita kasama namin araw-araw. They are the one, O God, na gusto namin, Panginoon, na maligtas through our testimony. Hindi man nila kami paniwalaan sa aming salita, at least sa aming testimony, buhay na testimony, Panginoon. They will see the love of Christ, ang buhay na liham ng pag-ibig ni Jesucristo, ang testimony ng buhay namin, Panginoon, ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu na patuloy kami tinutulungan na ma-overcome ang aming mga kahinaan at makita lamang ang kalakasan mo sa buhay namin. Maraming salamat, Panginoon, kay Mimi G, na lagi po namin kasama, Panginoon, sa tuwi-tuwi na. Wala man siya ngayon, anuman ang kadahilanan niya, anuman ang pinagkakaabalahan niya ngayon, kasama ka rin niya, Panginoon. Ikaw rin mangungusap sa kanya. Maraming salamat, O God. Maraming salamat. Our hearts are full of gratitude sa mga ginagawa mo, Panginoon, na pagkilos sa aming mga buhay. Hindi man namin, O God, at hindi man kami maging instrumento sa mga mahal namin sa buhay na malayo sa amin, you will use a blessed situation. Ibang tao ang gagamitin mo upang sila ay maani mag-guide palapit sa inyo. Maraming salamat po. I cannot mention all of our brothers and sisters na wala dito, but the Holy Spirit can intercede for you. The Holy Spirit can dig out what's in your heart and unearth it and bring it to the Lord. And the Lord will intercede for us. At isang araw, magugulat na lang tayo. It came to pass. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa mga gagawin mong milagro, sa gagawin mong pagkilos sa buhay namin, mga pagbabago, pag-asa, kagalingan, restoration of relationships. Maraming salamat po. Ibinabalik ko ang lahat ng kapurihan. Although we are mourning, at the same time, we have hope in our hearts that you will resurrect, you will redeem us, you will turn our grief into joy. Thank you so much, O Lord. Binabalik po namin lahat ng kapurihan sa pangalan mo, Jesus. Maraming salamat. To God be all the glory. This I pray. Amen and amen. Hallelujah. Maraming salamat po.
Magkita-kita po tayo muli bukas ng umaga, alas 6 ng umaga, dito po sa Japan, alas 5 sa Pilipinas, alas 5 ng hapon sa Canada at sa Amerika, alas 12:30, contrary. Ayun po sa Nigeria, at sa Hong Kong. Maraming salamat po. At sa mga kapatiran natin na naghahangad na maabot ang iyong pamilya, don't hesitate to invite them. It doesn't matter if they're going to accept, like, or subscribe, or ano pa man yan. Basta i-share lang po natin. Because the Word of God will operate in their hearts. Just do our part, share it, upang sila man po magkaroon ng chance na makapakinig ng salita ng Diyos. Maraming salamat po. Magkita po tayo bukas ng umaga, mamayang gabi. Hindi ko po sure kung meron mamayang gabi kasi may hindi ko po alam kung restored na ang boses ni Mimi Ana, pero kung meron man po, kita-kita po tayo. Magandang umaga po sa lahat, sa mga nanonood sa live. Tinataas ko po ang lahat at binabalik ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. To God be all the glory.